Mga taong nire-recruit nilang pilit na lumipat. Pero meron silang sariling paninindigan na sa Toronto sila nagsimula, kaya sa Toronto lang. Para ituro mo si Sir Ben. Sir Ben, ano nangyari sa'yo? Ha? Yung recruitment, ano nangyari sa'yo? How long have you been a member ng Toronto chapter? Matagal How long? na, up to the, since I was a commander, that is 2002. Okay. Up to this time, I am still Toronto chapter. Ano yung ginawa nila sa'yo last year? At saka yung the year before? Ano yung sinasabi nila? Nila Tobias, nila sino ba yun? Sila Marasigan with ba? regards to Tobias, wala. Tobias and Verga, wala akong. Si Okay, okay. Si Marasigan, ano Si sabi sa'yo? Marasigan, Sila Mauro. when they are recruiting me to transfer to this new chapter, Don Bali. I said to them, I was born in Toronto chapter, so kung doon ako nanggaling, doon din ako mamamatay sa Toronto chapter. Bakit Because ka- I was the commander of the Toronto. I built up Toronto chapter when in 2002. During the time after Castell Bay, Toronto was dormant. Yeah, So binuhay ko yan. Nag-recruit ako ng maraming member. But then, after that, yung mga member ngayon na nirecruit ko, nandoon sa Don Valley. Nagpuntahan Pero ako doon. lang ang hindi Iniwanan ka. I stick to my chapter dahil dito mo ako pinapunta sa Toronto chapter. Sino Graduate, nag-recruit sa'yo? Di ba ikaw ang nag-recruit sa... Hindi, gusto ko lang malaman na marami kaming mga matitinong tao na kinuha para sa Knights of Rizal. Yung mayor ng Niagara Falls. Miyembro namin yan eh. Yung mga yung Minister of Defense nung araw, yung sa Liberal Party. Kaya pati nga dapat si John Tory at si Justin Trudeau naging miyembro ng Knights of Rizal kasi nabubuisit ako na puro progressive conservative ang kinukuha nila. Ngayon si Justin Trudeau umuo sa akin na magiging miyembro. Ang problema, naging Prime Minister ng Canada. Hindi na namin makaontak ngayon. Kaya dito ako kasi nung naging commander ako, kaya may project na resign sa akin, Toronto Commander Bowl. Ginampanan namin yan with the assistance of the other chapter. So we got it progressive naman yon. Ang pinagtataka ko, yung mga earning doon, not a single napunta sa walang kaming nakuha doon. Ni-remit, it will be remitted to the headquarters. So okay, nag-sacrifice ako dyan. Ngayon, because malaki ang ko sa Toronto, I want to build Toronto talaga. Nang naging presidente ako ng Silayan, sinuportahan ko ang Toronto chapter. Naging sumikat ang Toronto chapter because of the martyrdom na inano nila. Yung 2013. Yeah, that is part of the funding from the government. Yeah. Kaya inano ko Tablo. Okay. Ang pinag-uusapan actually rito, Mr. Romy Marquez, ay yung funding. Kasi ako yung nagsabi sa kanila, sige, tayo na magpa-register, hindi dapat yung Mauro Calagio na yun, di ba? Ako yun kasi alam ko na nilolo ko na itong mga tao, so sabi ko, kunin yung registration na yan, yung application. Ayaw ho ibigay. Nagbigay sa amin ng photocopy kung ano nung pangalan ng registration. Na name, yung registration number, puro mali. So, ang ginawa ko, dinala ko itong barkada, doon tayo mismo sa Consumer Affairs. So, naayos na plancha. Nakita namin mga comments pa nila Jimmy Marasigan, bla bla bla, na maganda raw itong Knights of Rizal, which is true. Talagang maganda. Pero, ang intention pala nila, yung sila ang tumangan ng registration at yung officers, sila. Para habang buhay, tangan nila yung Knights of Rizal. Well, bilang isa sa mga original members ng Knights of Rizal nung araw pa, hindi naman pwedeng dapat gawin yun sa isang chapter. Ang chapter has the right, have the privilege. Kasi itong mga bata, elected officers to, hindi to appointed. Yung nasasabi ko sa kanya. So in short, potentially malaking pera mang involved yan? abay, pwede kaming kumuha ng katulad kinuha niya, 45,000, Actually, may 25,000 ng grant sa gobyerno. Yan. Yan ang pinag-aawayan. Ito pala ho si Sir Ed Diang. O sige sir. Pwede kang magmura kung gusto mo. Putangin na nila. Kung sino man sa kanila, putangin na nila. Tama na sila. Ganito ang sistema niyan. Kaya sabi ko sa kanila, yan ang pinag-aawayan nila. Yan ang gusto nilang makuha. Yung grant sa gobyerno na 25,000
ay hirang inaayos nila. Katulad nung nangyari di sa Silayan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang away dyan. So, ewan ko kung anong ginawa ni Supreme Commander. Para So, hindi kanino mapupunta mapupunta yung grant na yan? Natural, sa amin, sa Toronto chapter. Hindi, Pero ngayong- kasi magkakaroon kami ng project na charitable foundation. Hawak kami ng mga ng mga palaro ng mga youth. Pero ngayon ba nakakatanggap na kayo ng grant? Wala pa. Wala pa. Wala pa kasi Kailangan, Ano po yung tanong nyo? kailangan i-register muna. register din muna. Sagutin ko yung tanong nyo. Okay. Bakit hindi po ho kami lumalakad ng grant? Actually, pwede ho namin kumuha. Wala akong problema kami. Kasi registered na kami. Okay? Ang kinukuha lang ho namin yung charity number. Okay? Hinihintay lang ho namin yun. I think 2 years ata yun. So, continuously yung ano namin, tulad dito, today. Ito ay fundraising ho namin. Lahat ho nung pumasok dyan sa pinto, dito sa hotel na to, kasama ka, sisingilin kita ng $10 para fundraising ho namin. Okay? Pero libre pagkain, lahat ng inom, lahat kompleto ho yan. Okay? So, in short ho, pwede ho kaming mag-apply ng grant. Okay? Pero kaya lang ho din ginagawa kasi gusto lang ho naming maayos muna ho itong relationship namin with the Canada chapter. Ang problema, yung Canada chapter, hindi Canada region, hindi naman ho lumalapit, hindi ho tumatawag. They start discommunicating with us, di ba? Para kaming excommunicado na parang ano. Pero hindi para makakuha kayo ng charity number o registry sa Canada Revenue Agency yan. Yeah. Oh. Yeah. Hindi sa Ontario. No. So nag-a-apply kayo sa CRA? Yes. Inold na muna namin yung application yung charity until matapos namin tong gulong to. Unang-una, wala namang habol sila Jimmy Marasigan. Yung Canada region has no use, have no reason to stop us. Kasi elected officers ho kami. Okay? Ito ho, babalik ko kay Sir Ed Biang, kasi siya ho, pinag-ano niya na yung last year, pinag-aayos niya na. Kasi kakilala niya pare-pareho eh. Sige, go ahead, sir. Pinipilit kong ayusin yung problema niyan hanggang sinetap ako ni Mario Alberto. Nag-meeting kami ron sa Heaven's Grill, restaurant dito sa Wilson. Bandang uli, hindi ko alam, in-invite pala nila si Manang Marasigan, si Nakalagyo, which is itong mga babaeng asawa nila na hindi mo alam kung bakla o kung ano nila. Ini-small ako ron, iniyapakan na hanggang namura ko sila. Hanggang si pati itong matandang, ano ba ito, si pinatawag kong Balingbing, Damasco. Isa rin ito. Balingbing na matanda. Ganyan ang nangyayari sa kanila. Pero ang talagang purpose nila na hawakan yung registration na yan, yung ina-applyan ng Toronto chapter. Yan ang pinag-aawayan talaga. Walang iba. Walang iba. So, pero nanganak na yung Toronto chapter ng dalawa eh. Dalawa. So bakit hindi sila mag-apply ng sarili nila registration? Hindi na pwede. Hindi na pwede. Toronto na eh. Toronto na. Iba hong registration, So, kaya duplication na yun. Si Eh. Saga, pwede siya. Pwede doon sa Mississauga. Mississauga, Sa Toronto. Bawal ho yun. Oh, so kaya hinahabol nila yung registration ng ano. Which is Okay. talagang qualified lang talaga ang Toronto chapter. Yeah. Dahil kami ang talagang Tsaka yun ang, chapter. tsaka yun sir ang nirecognize ng Manila kasi pumunta pa kami ng Cleveland, umating kami ng isang assembly doon. Doon namin ni-request sa Supreme Commander, pinaliwanag kung bakit namin gusto i-rehistro. Kasi even yung Supreme Commander sa Pilipinas noong time yun, naguguluhan sa sinabi ni George Poblete na nagtatayo daw kami ng isa pang Knights of Rizal Organization, Canada. Mali ang connotation tsaka yung sinabi niyang intention namin ay ganito. Pinaliwanag namin. Kaya yung kapirasong papel na yon na pinirmahan ni Supreme Commander, yun yung hinihingi namin duplicate kay Mauro Calagio. Kasi siya ang naatasan at nag-volunteer para ayusin yung pagre-rehistro tsaka yung kasama namin na kumausap dun sa Supreme Commander. Ayaw ibigay. Kaya tataka ko, ba't ayaw ibigay yung duplicate? Sinasabi ko dun sa dating chapter commander, na siya pan chapter commander nun na si Alberto, si Mario, na dapat hingin niya yon.
yung original na yon. Marami silang sinasabi, keso pipirmahan pa ng isang tao na nasa Canada. Hanggang doon lang namin nalaman nila Sir Chito, doon mismo sa Consumers Affairs. Isang pirma, at ang niregister lang nila na tao. Okay. Kaya, ang nalaman namin niloloko kami, lahat ng siyam na direktor na para irehistro mo yung organization sa consumer, nandun, pinapirma lahat yon. Lahat yun, nakapirma lahat doon sa application. Para i-submit. Para pag sinubmit, lahat kompleto na. So ngayon, nandyan na ang registration. Meron Nandiyan na. na. Okay. Hawak niyo yung registration. Nahawakan namin, natanganan namin. Kasi nung malaman Tinanggal namin, namin yung mga, anong tawag doon, yung doble cara, yung mga yung Balimbing. mga balimbing. Anong ibig Tinanggal sabihin? namin. Anong ibig sabihin tinanggal? Hindi namin sinama sila sa direkto. Hindi kasama sa board. Ano, sinipa sa Knights of Rizal? Hindi No. sinipa. Inalis namin sa Inalis lang record. namin pangalan nila para hindi na makagulo. member sila ng Toronto, na hindi sila umalis ng Toronto, pero inalis namin sila as officers ng board of directors ng registered organization. na Registered. Knights of So Rizal. pwede nyo bang gawin yun unilaterally? Yeah. Ha? Actually, Pinagbotohan nagbotohan yan kami. eh. Botohan yan eh. Nandun pa nga sila eh. May umating pa nga isa eh. Ang nalaman kasi namin, ang isang mali na foul na ginawa nila ni Mauro Calagio, ang nalaman namin, ang nakarehistro lang ay 3 pangalan. Sino-sino? Pangalan ko, Pero mali spelling. pangalan ni Mario Alpuerto at pangalan ni Mauro Calagio, Calagio. yun yung na-assign. Yeah. Na-assign lang yun eh, hindi officer yun eh. Kinwestiyon ko yun, bakit sa 3, alam nila kasing kakontra nila ako, itong dalawa kasi nagsanib. Magkasama. Magkasama kasi yung dalawa, yung Mauro Calagio at saka yung Mario Alpuerto, nagsama. Ngayon ako yung naiisa, hindi nila pwede kasi hindi iwan yung pangalan ko dahil mas Mabigat. malalagot sila sa grupo. Nung malaman namin, Okay. Gusto ko lang malinawan yung papel ni Poblete, ni Marasigan, at saka yung tropa ni Emberga against do sa tropa ninyo. kasi si Poblete pumasok nung mawala si Sir Chito. Siya Pumasok na ano? na region commander. Commander. Oo. Ano yun? Mataas na rango kagad o? Buong Canada. Appointed ng siya, Pilipinas. representing Canada. Ng Pilipinas? Appointed ng Pilipinas. Yes, Okay. ng Pilipinas. To si Poblete, kasama niya na yan sila Marasigan, Trillo, si Tobias Imberga, nung hindi pa senador si Imberga, kahit nung hindi pa siya trustee ba yun? Hindi pa siya trustee. Trustee. Magkakasama na yan nung grupo na yan. Si Emberga hindi makapasok nung araw kasi nandun ako. Ayoko dun eh. Ayoko dun talaga. So itong mga to, corporate, kaibigan nila si Imberga, suportado nila si Imberga. So, meron na silang iniisip na talagang ano bang tawag doon, yung itayo nila ang Rizal, tanganan nila na parang sa kanila lang iikot. O, iikot lang yun. Kung yung katulad sa atin yung yung family Dynasty. dynasty. Yan, yun ang mangyayari. Sila grupo lang, silang grupo. Kung sino yung i-appoint, kung sino yung... Ngayon, alam mo naman ang mentality ng Pilipino, di ba? Kung sino yung nandyan, uy, kilala, mataas to sa ganito, dikit tayo. Ganun ang nangyari sa kanila. Dikit sila ng dikit kay Imberga, kay Tobias Imberga, para rin maging sikat sila. Ngayon, ayaw na nilang bitawan yung sa Knights of Rizal. Okay lang na tanganan nila, pero iayos nila yung yung pamamalakad nila. So, ibig sabihin ba, puro papogi sila? Yun. Ganun ba? Puro papogi. Ganun ang... Ha? Yun ang puro Dahil papogi. dumikit sa ano? Sinachallenge ko, ano ba ang mga nagawa nila sa Knights of Rizal since they sat nung 2010 up to present? Ano? Kami lang, sa Toronto may nagawa. Kaya lang naman bumango uli ang Knights of Rizal noon nung nag-project ang Toronto. Nung bumalik kasi napansin ko, nung pumasok ako sa Toronto, yun nga, mga old-timer. So, iba yung old school, ang pag-iisip nila, iba yung nasa isip nila, papogi, iba yung naisip namin mga kabataan. Yung mas bata pa sa akin, mas radikal Oh, katulad yung nasa likod nyo, radikal yan. So, anong magagawa nyo para ma-resolve yan? Actually, Sisipain sila o
Basta i-discredit? Yun ang tanging solusyon dyan, na mawawala si Marasigan at saka yung... Ano yung tanging solusyon na yan? Wala na sila sa function ng Night of the Star. Yung buong nasa Buong region na yan, region na yan. baguhin nila. Papagoyin nila. Ano ang gagawin? Magpadala yung representative ng Manila or mag-election na By ulit. elected, by By election. elected. Hindi kasi nangyayari kasi by appointment sila eh. Oo. Kaya sila, kung sino gusto nila, at bata nila, appoint nila. Bibigyan ng posisyon. Sino ba namang regional commander na magpapadala ng memo sa bawat isa? Kung kayo sa aking kakampi, may kapalit na medalya yan at promotion. So, ibig sabihin, si Marasigan o si Poblete, hindi accountable sa inyo dahil appointed sila ng Maynila, ganun ba? Hindi. So, they can do anything. Sa part nila, gawin man nila, pero dapat naaayon sa utos ng Manila. Pero hindi nila pwedeng tanganan ang mga chapter at kontrolin at sabihin kung ano ang gusto nila. Kasi ang sinasabi ng Manila at sinabi ng dalawang naging Supreme Commander ng Pilipinas, Na naging bisita namin. nagmula sa sarili nilang bibig na ang chapter is autonomous, na hindi sila pwedeng hawakan ng region council o region commander. So, kung ganun pala, bakit kayo nagagambala kay Marasigan? Autonomous pala kayo. Anong pakialam niya? Ito, sinisira nila kasi ang Toronto. Sino sila? Nila Marasigan, nila Calagio. Sila mismo yung pangalan ng Toronto nasisira sa kanila eh. Marami silang ginawa, lalo na yung Calagio, si Mauro Calagio. Marami silang ginagawa na nakakasira sa pangalan ng Knights of Rizal. Ang sa amin, Example nga? nung nakaraang assembly na ginawa dito sa Pilipinas, regional assembly, maraming nagalit sa kanila na mga nag-sponsor, maraming nagreklamo, binastos daw sila nung asawa nung Calagio na sila nagbayad. Sa amin nagsusumbong na nakasira. Number 2, ginagamit nila ang Knights of Rizal sa politika. Yun ang ayaw namin. Kasi Meron bang instance na ginamit yung Knights of Rizal sa politika? nangangampanya Sino? si Calagio, Marasigan, ng panahon ng eleksyon. Ginagamit yung pangalan ng Knights of Rizal. Yeah. Merong bumatikos, tiga Winnipeg, na ang Knights of Rizal is a non-political organization. Hindi tayo pwedeng sumuporta sa kanino mang partido. Kasi yun ang nasa konstitusyon namin. So, pwede ba kayo mag-impose ng disciplinary action against... We can recommend. Magre-recommenda kami sa Pilipinas. Okay? Ang nangyayari ngayon, ano man ang reklamo namin sa Pilipinas, nababaliwala. Ang hindi namin maintindihan, yung Marasigan, binabali rin yung utos sa Pilipinas. Like yung pinalabas na memo ng Supreme Commander na i-recognize kami na Toronto is a valid chapter at valid yung mga officers, hindi ginawa ni Marasigan yun. Oh. Matatapos ang term ni Marasigan sa Mayo. At sarili niya, ina-appoint niya yung sarili niya na humawak ng isang posisyon sa Maynila. Supreme Council. Isa sa magiging Supreme Member ng Supreme Council. Yun ang nagpapatakbo sa Maynila. Ang sa amin lang, kaya kami hindi ngayon kumikilos dahil lahat ng gagawin namin, ang mangyayari, madidikit ang pangalan nila sa amin. At yun naman, i-report nila sa Maynila na achievement nila. Ganun ang ginagawa nila. Kinukuha nila yung trabaho ng iba, yung na-achieve ng iba, sila ngayon ang magdadala para sa sarili nila. So, bakit hindi nyo i-disown si Marasigan o si Poblete? Actually, muntik na yan. Diba? Muntik na. Hindi namin sinutukan. Yung bang... Ang tahimik ko, tumahimik na nga ako eh. Eto mga to, nagano na nga eh, yung tawag dito, inaabuso nga eh. Nagbabala na lang So, sa Facebook. mamaya-maya, pakisara mo nga. Pasang mo na. Try mo na kayo. Pakisara mo. Hi Doc, happy birthday. So, thank you. Nasaan na ako?